Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben. Ako po ay humihingi ng dispensa sa inyo dahil 3 araw akong nawala dito sa YouTube channel na ito dahil marami akong ginawa nung weekend at saka kagagaling ko lang sa Manila ngayong araw na ito. At alam nyo naman, ako po ay race organizer ng Bataan Death March 102K Ultramarathon Race. Ito po ay isang sports event mula sa Maribeles, Bataan hanggang San Fernando City, Pampanga. Dahil ito ay nire-recall at commemorate yung Bataan Death March of World War II noong 1942. At marami pong tumakbo, mga 200 plus na tumakbo, mga galing Mindanao, Visayas, Palawan at saka dito sa Luzon. At maganda naman ang resulta at siyempre ito ay mahirap na patakbo at isang pagpupugay sa ating mga bayani at hindi naman po lahat ay nakatapos dahil ito po ay kinakailangan ng masusing training, planning at saka yung execution. At ang nakapagtataka po ay nung Sabado at Linggo na wala po yung ulan at ang init sa daan, pero ako po ay nagagalak dahil 80% ang nakatapos po yung event na ito at ako po ay nagpapasalamat sa mga runners at saka yung mga organizer or nag-manage ito sa event na ito. At nandun lang ako para mag-supervise at overall consultant ng event na ito. So, nagpunta naman ako sa Manila nung Lunes, kinabukasan nung pagkatapos nung Bataan Death March event at meron akong meeting doon. At siyempre natapos yung meeting at saka meron din akong personal na nilakad doon. At noong kagabi, habang ako ay nasa bahay ko sa Manila, nanonood ako ng TV at yung mga issue ngayon, yung pag-surrender o pagkadakip ni Pastor Kibuloy. Ito po yung head ng Kingdom of Jesus Christ na isang religious sect na based sa Davao City at maraming sinampang kaso sa kanya dahil marami nagko-complain sa kanya tungkol sa human trafficking, kung ano-ano pa, mga reklamo. At meron siyang na-file na kaso at na-issuean siya ng warrant of arrest. So, ibig sabihin niyan, isa po siyang kriminal pero not yet proven na dapat humarap sa korte. At yun na nga, nung last Friday, sabi ng mga opisyal, nahuli daw siya. Kasi alam nyo naman, ang kaganapan kasi for the past 12 days, nandun yung mga libu-libong mga pulis sa loob ng compound ng King of Jesus Christ religious sect. At doon nila hinahanap si Father Kibuloy. Pero lately, nalaman ko na merong statement ng unnamed source na ito ay taga-intelligence service ng Pilipinas na sinabi na sila po ang nakapunta sa lugar kung saan nagtatago si Pastor Kibuloy in another province outside Davao. Doon nagkaroon ng transaction or some arrangement. So hanggat nag-surrender siya at dinala siya kaagad sa
Metro Manila. At nandun na po siya sa PNP Custodial Center doon sa Camp Crame. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari at siya ay haharap sa korte sa mga susunod na mga araw. Ito naman simula nung Biyernes at saka kahapon, Lunes, nagkaroon na ng Senate hearing tungkol kay Alice Go. Nasabi ko dito na nahuli na si Alice Go sa Indonesia at ngayon ay humaharap siya sa Senate investigation dahil isa rin siya na hinahanap siya ng batas. At tong pagdating niya dito sa Pilipinas at kinuha siya doon sa Jakarta, Indonesia, kaagad pinailan siya ng kaso ng Tarlac, hindi ko lang alam, RTC, ng Regional Trial Court ng Tarlac, at sinampahan siya ng kaso. At ngayon, humaharap siya sa Senate hearing, pero maraming nagalit na senador dahil hindi siya sumasagot. Dahil ang sinasabi niya, hindi na raw siyang sasagot sa mga tanong nila kasi meron na siyang kaso na i-file sa kanya para doon na lang siya sa korte sasagot sa mga bagay-bagay na dapat malaman tungkol sa pagtakas niya dito sa Pilipinas. At dahil dyan, nagkaroon ng balita kahapon na tinanggal ng ating mahal na Pangulo, si BBM or Bongbong Marcos. Tinanggal niya yung commissioner ng immigration. Kasi sabi niya noon, nung nalaman na umalis si Alice Go dito sa Pilipinas na walang nakakaalam, sabi ni Presidente, heads will roll. So yun na nga, yung ulo ngayon, yung commissioner ng immigration, ang mag-roll at siya ay papaalisin na sa pwesto. Marami po kasing mga kalukuhan dyan sa immigration. Kung ano-ano, mga complaints, kung ano-ano yung mga ginagawa nilang kalukuhan dyan. Hindi ko naman nilalakat yung mga tao sa immigration. Kasi yung immigration kasi, bago na yung mga empleyado dyan. A new breed of immigration officers have been recruited for the past years. At ito na yung mga bata. At dati-dati kasi, mga before, I think, nung panahon ni President Aquino, doon nag-recruit ng mga bata at ito ay nabigyan ng magandang imahen ang immigration dahil bata na, hindi na yung mga matatanda na immigration officer dati. At ngayon, nung panahon naman ni Presidente Duterte, na-involve sila sa mga pastillas, skandal dahil ginagawa yung pera parang pastillas ang niro-roll tapos binibigay sa immigration officer. May padulas pala. Yun po ay rampant nung panahon na yon dahil maraming pumupunta ng mga inchik dito sa bayan natin dahil sa operation ng mga overseas gaming operators o PUGO. So naging controversial yan to the point na maraming pinagsisibak ni President Duterte. Pero nalaman ko, yung isang sinibak niya, siya pala yung in charge ng Trans-Border Immigration Office doon sa in-between Philippines and Indonesia. Kaya tuloy yun. At dahil sa command responsibility, tinanggal si Commissioner Tansinko ng Immigration Department or Bureau of Immigration. Under the office po ng Department of Justice yan. Katulad din ng NBI. So, yun po ang mga latest na balita dito sa Pilipinas. Ayaw ko sana mag-discuss ng mga politics. Pero, siyempre, ito yung mga issues natin na nangyayari dito sa bansa natin. Alam niyo, nasabi ko sa inyo na ang nakipag-coordinate sa pagdakip kay Pastor Kibuloy ay isang intelligence unit. Alam niyo, nung kabataan ko, halos 15 years ako nagtrabaho sa intelligence service ng Philippine Army. Hindi yung AFP, ng Philippine Army.
na-assign ako sa National Intelligence and Security Authority, and then nung bumalik ako galing sa schooling, na-assign ako sa PMA as Intelligence Officer. Pagkatapos, nung bumalik ako sa Philippine Army, yun na, naging Intelligence Officer na naman ako. At siyempre, marami tayong nagawa noon bilang Intelligence Officer, at mahirap po ng trabaho po ng Intelligence Officer. At sila po ang silent workers ng ating mga Armed Forces of the Philippines. So, yun lang po ang aking kwento ngayong araw na ito. Salamat po, at sana ito na, tuloy-tuloy na naman ang araw-araw na diskusyon natin at pagsasalita ko dito sa YouTube channel na ito. Salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Bye!